Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa atin pong banal na pagdiriwang ng banal na isang ito, lahat ay tayo magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating kapwa. Kaya din po isama natin ating sarili ito na isama rin natin sa ating langit, mga taong ating langit, lalo tigit ang taong karamdaman. Simulan po natin ating diwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang ang bawat isa sa atin dapat manap sa banal na pagdiriwang atin kami ang mga nagawa natin sala, mga inaamin Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasal sa isip, sa salita at sagot, at sa aking kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating. Kawaan tayo ng kapangyarihan, patawarin tayo sa ating kanan at patnubayan tayo sa buhay na walang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong itinibigay. Sa katauhan ni San Luis, sa ikapagpapatawad ng mga pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdali, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudbod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong
na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pari mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at tabag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon sa San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagpakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-ibabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipailam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang mailihim ang inyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo ng lihim. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa inyo. Mga kapatid, ako po ay may tanong sa inyo. Bakit po natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin?
Ulitin ko po ang why do we do things the way how we do? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin? Sinimulan ko po ang aking idea sa tanong na ito dahil ang atin pong mga pagbasa ngayong araw na ito ay nagpapaalaala tungkol sa kung ano ang motibasyon natin araw-araw sa paglilingkod natin. Atin pong napakinggan ang 3 fundamental things, 3 bagay na ginagawa natin kalimitan sa simbahan. Ito rin po ang tinitira ng ating Panginoong Jesucristo nung kanyang kapanahunan. Dahil ang mga Hudyo, ito po yung kanilang ginagawa. Paglilimos, pag-aayuno, at pagdarasal. Pero ang tinatanong ni Jesus, bakit natin ginagawa ang mga bagay ni What is the motivation behind why we do this? Kasi daw po minsan, tayo ay nahuhulog sa temptasyon na gumagawa tayo ng magagandang bagay, kagaya po ng ang pagdadasal, pag-aayuno, pagsasakripisyo. Ang mga ito sa kanilang sarili ay magagandang bagay. Magdasal maganda, ang mag-ayuno maganda, ang magsakripisyo maganda. Pero ito po ay nawawala ng kahulugan depende sa motibasyon natin. Sabi nga po ni Jesus, minsan, tayo daw po ay pumapatak o nahuhulog sa temptasyon na gumagawa tayo ng magagandang bagay sa maling dahilan. Tanong ko po sa inyo, bakit tayo pumupunta sa simbahan? Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo nagbibigay ng limos sa simbahan? Para masabing, ay, ako'y laging nasimba araw. Ay, ako ay laging nagdarasal araw. Pero mga kapatid, ang pinapaalala po sa atin ng ating mga pagbasa ay ito. Kung tayo ay nagdarasal araw-araw, kung tayo ay nagsasakripisyo araw-araw, kung tayo ay naglilimos sa simbahan, ang atin po bang relasyon sa Diyos ay lumalalim at nagkakaroon ng do our relationship with God becomes deeper and deeper every time we pray, every time we give alms, every time we do sacrifice. Kasi ipinapaalala po ni San Pablo sa ating unang pagbasa, kung tayong lahat ay gagawa ng kabutihan, itong kabutihan ito ay all for the greater glory of God. Kasi minsan, sabi nga po, gagawa ako ng mabuti para mag-isik. Gagawa ako ng mabuti para ako'y maging maayos. Pero para sa Diyos, para kay Jesus, para sa ating lahat at pagpapaalala para sa ating, ginagawa natin ang mga bagay para magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan. Kasi kung wala po, baliwala ang mga bagay. Isa pong naalala kong tinuro sa aking professor, 2 bagay. Alam niyo po ba ang pagkakaiba salitang driven at drawn? Sa driven daw po, salitang driven, tayo daw po ay itinutulak gumawa ng magagandang bagay. Hindi po yun masama dahil tayo gumagawa ng magagandang bagay. Pero, ang sabi ng aking professor sa amin, the word driven should not be stagnant. Hindi lang daw po dapat driven lang. Dapat maging drawn. Dapat tayo ay inaanyahang gawin ng mga bagay. 2 different words. Driven and drawn. Isa, itinutulak. Gawin ng mga bagay. Ang isa, tayo'y inaanyahang gawin ng mga bagay. Dahil alam natin ito'y tama. Babalik po ako doon sa aking bakit po natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin? Ang dahilan po ba ay tayo'y itinutulak na gawin ito? O dahil dahil ito'y maganda, tayo po'y naaakit. Ito mga kapatid, ang pinapaalala sa atin. Pagbasa at ibang, ano ang motibasyon? Bakit po natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa? Ito po ba'y para tayo maging sikat, tinutulak,
o para po tayo magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan. Dahil atin pakatatanda, ang Diyos ay Ama natin. Lagi siyang nandiyan, pag-alaga, magbigay ng biyaya. Kaya ang ating taganang ating hinihingi po natin, hinihingi sa atin na gawin natin ang mga ginagawa natin dahil gusto nating magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Magsitayo po. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdig. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod pang mamamayan o komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilya, nag-aalaala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali po ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling intensyon at mga panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming pagtuwa. Ang tinapay na ito para magpagkaing magbigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito po ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagtuwa. Ang alak na ito para maging luming nagbibigay ng Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang, kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus.
sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at Tinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan po natin ang Panginoong ating. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamat. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahal. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararang. Kaya po, sa isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri, nang walang humpay sa kalang, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming katawan at ng aming Panginoon. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, sinasalamatan, pinagati-hati, iniabot sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sino. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, ibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo, katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Santo. Ama, tingapin mo po ang iyong simbahang laganap. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. At ni Gilbert na aming arsobispo at ng Tanang. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanan. Kaawaan mo po sila at tuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ng Diyos, si Pong San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, si San Jose Marelo, San Luis at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararang sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa. Sa tagubiling naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas.
Hinihiling po namin kami adya sa lahat pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming Yesu. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Kristo, ang nag-aalis sa mga kasalanan. Kapalad ang mga inaniyahan Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapabuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo po kayong taglayang pagmamahal at kapayapaan ng ating. Salamat sa Diyos. Gandang umaga po.